Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang manggagamot na may 35 taon ng karanasan at ngayon ay susuriin natin ang paksangang paggamit ng kundol para sa kalusugan ng bato. Sa aking 35 taon ng karanasan bilang isang doktor sa Pilipinas, marami na akong nasaksihan kung paano ang simpleng gulay na ginagamit sa ating pang-araw-araw na lutuin ay may taglay na kapangyarihang magpagaling. Isa sa mga ito ay ang kundol na kilala sa Pilipinas bilang winter melon. Bagamat ang orihinal na kundol ay winter melon, para sa kapakanan ni pagtalakay na ito, gagamitin ko ang terminong kundol upang tumukoy sa winter melon na may parehong benepisyo. Hindi lang ito murang gulay at madaling itanim, kundi tinawag din ito ngang ating mga ninuno na halamang gamot para sa mga may sakit sa bato. Mula sa dandaang taon na ang nakalipas, ginamit na ang mga tradisyonal na manggagamot ang kundol upang palamigin ang katawan, tulungan ang pag-ihi, at alisin ang labis na tubig at lason sa pamamagitan ng pag-ihi. Ang maganda rito ay maging ang modernong medisina ay pinatunayan na may batayan ang mga sinaunang kaalamang ito. Maraming pag-aral, lokal at internasyonal, ang nagpapakita na ang katas ng kundol ay nakakatulong sa pag-alis ng creatinine, pagbabawas ng pamamaga, at pagpapabuting daloyng dugo sa bato. Sa bawat 100 gramo ng sariwang kundol, mayaman ito sa tubig, vitamina C, potassium, calcium, at soluble fiber, mga sangkap na naglilinis ng dugo, nagbabalanse ng electrolyte, at nakpapakan sa trabaho na bato. Isang pag-aral ng Pambansang Surian ng Kalusugan sa Pilipinas ay nakpakita na ang regular na pag-inom ng katas ng kundol ay nakakatulong sa pagpapanatili ng stable na antas ng serum creatinine at nagpapababa ng pamamaga ng paa at pag-ihi sa gabi sa mga matatandang may mild kidney failure. Dahil sa matamis na lasa, malamig na katangian, at hindi nakakalason, ang kundol ay itinuturing na parang natural na filter para sa katawan. Kapag mahina ang bato at maraming lason ang naipon, doble ang trabaho inihatay. Sa ganitong sitwasyon, nakakatulong ang kundol sa paglilinis ngang atay at bato, pagbabawas ngang pamamaga, at pagpapagaan ng pakiramdam na nagiging dahilan upang gumaan ang likod, mas madaling makatulog, bumaba ang pag-ihi sa gabi, at mawala ang pamamaga at pagkapagod sa kamay at paa. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, kung nais mong alagaan ang iyong bato, kailangan mong maunawaan kung bakit ito humihina. Sa pagtanda, ang ugat ngang bato ay unti-unting tumitigas at ang kakayahang mag-filter ngang lason ay bumababa. Dagdag pa rito, ang pagkain ngang sobrang protina, kaunting gulay, at kaunting tubig ay nagiging sanhingang mas maraming basura sa katawan. Dahil dito, unti-unting tumataas ang creatinine at urea na nagdudulot ng pagkapagod, pag-ihi sa gabi, at pamamaga. Sa makatuvet, ang pagkain na balansa, pakamat ng pagkain na klilinis, tulad na kundol, dahon na alakaw, at mais na buhok ay ang paraan upang makahinga muli ang bato at natural na gumaling ng hindi nangangailangan ng maraming gamot. Isang kundol lamang, ngunit kung gagamitin ng tama, mari itong maging 4 na simpleng gamot na nakakatulong sa detoxification, diuretic effect, pagpapanatili ng creatinine, at natural na pagpapagaling ng bato. Sa susunod na bahagi, detalyado kong ipapaliwanag ang bawat gamot, lalo na ang ika-4 na partikular para sa mga sumasailalim sa dialysis na inirekomenda din ng
maraming doktor upang makatulong na mabawasan ang lason at pahabain ang buhay ng bato. Kaya siguraduhin na panoorin ninyo hanggang sa dulo ng video upang malaman ang tamang paggamit ng kundol at ang ginintuang prinsipyo sa paggamit ng pinakuluang gulay upang alagaan ang bato, ang susi sa malusog na bato, mahabang buhay, at mas magaan na pamumuhay araw-araw. Bahagi isa, ang nga lihim na sanhingang paginang ang bato, nga minamahal kong pasyente at tagapakinig sa loob maraming taon pakikisama sa mga matatanda sa kanilang paglalakbay sa pagpapanatiling kalusugan. Napagtanto ko na karamihan sa mga problema sa bato ay hindi nagmumula sa malalang sakit kundi sa paulit-ulit na mga gawi na tila hindi nakakapinsala. Ang bato ay isang tahimik na organ na gumagawa ng walang tigil sa buong buhay upang mag-filter ng dugo, mag-alis ng lason, at magbalanse ng tubig at electrolyte sa katawan. Ngunit tulad ng isang pinong makina, kung hindi inaalagaan ng tama, unti-unting hihina ang bato ng walang ingay, walang agarang sakit, ngunit tahimik na tulad ng isang lampara na paubos na ang langis. Una sa lahat, kailangan nating pag-usapan ang ugali ng pagkain ng malat at paggamit ng maraming processed foods sa panlasa ng mga Pilipino, lalo na sa mga matatanda. Ang malinamnam na lasa ay madalas na itinuturing na masarap kumain. Ngunit sa katunayan, ang sobrang daming asin o mas tumpa ang sodium ay isang malaking pasanin para sa bato. Kapag naipon ang sodium sa dugo, obligado ang bato na dakdagan ang pag-filter upang maalis ito. Ang prosesong iyon ay nagpapahirap sa bato. Ang maliliit na ugat sa bato ay nakakaranas ng mataas na presyon, unti-unting nawawalan ng elasticity at bumababa ang kakayahang mag-filter. Bukod pa rito, ang matagal na pagkain na malat ay nagpapataas na presyon na dugo, at ang mataas na presyon ng dugo ay ang pinakamalaking kaaway ng bato. Nakakita na ako ng maraming matatandang pasyente na nagsasabing hindi masarap ang pagkain ng walang alat. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan na pagbabawas ng asin, napagtanto nila na mas malalim ang kanilang tulog, mas kaunti ang pamamagang paa, at mas stable ang presyon nege dugo. Ikalawa, ang labis na paggamit ng gamot, lalo na ang mga pain relievers at anti-inflammatory drugs, ay isang karaniwang sanhi ng pagina ng bato. Maraming tao kapag nakakaranas ng pananakit ng likod, tuhod o kasukasuan ay agad na bumibili ng gamot, ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang gamot na iyon ay maaring maging sanhi ng pagliit ng ugat sa bato, pagbabawas ng daloy ng dugo na nagpapalusok sa bato, at pagdudulot ng matagalang pinsala. Naalala ko ang isang matanda sa Batangas, mahigit 70 taong gulang, na malusok noon, ngunit dahil sa ugali ngang pag-inom ng pain reliever tuwing sumasakit ang tuhod, pagkatapos ng 2 taon ng regular check-up, natuklasan na mataas na ang kanyang creatinine level. Sabi niya, "Wala naman akong malalang sakit. Bakit humina ang bato ko?" At ang sagot ay dahil sa magamot na tila hindi nakakapinsala. Hindi ito nangangahulugang hindi tayo dapat gumamit ngamot, kundi dapat itong gamitin ng tama at may sapat na pahinga. Dahil kahit ang magandang gamot, kung mali ang paggamit, ay maaring maging pasanin sa katawan. Ikatlo, ang hindi pag-inom ng sapat na tubig at pagpipigil sa pag-ihi. Isang gawi na tila maliit
ngunit tahimik na sumisira sa bato. Maraming matatanda ang natatakot mag-ihi sa gabi kaya nililimitahan ang pag-inom ng tubig o dahil sa hirap sa paglakad ay pinipigilan ang pag-ihi ng matagal. Ngunit kapag naipon ang ihi, ang mga dumi tulad ng urea o uric acid ay hindi naalis sa oras, madaling maging bato at magdulot ng impeksyon na paayat sa bato. Ang katawan ng tao ay parang isang batis. Kailangan umagos ang tubig para luminaw. Kapag naipon, unti-unting lumalabo at nagiging sanhi ng iba't ibang problema. Ganon din ang bato. Kailangan itong hugasan araw-araw ng sapat na dami ng tubig, mga 1.5 hanggang 2 litro depende sa katawan. Ang regular na pag-inom ng tubig ay hindi lang naglilinis ng dugo kundi nagpapakinang din ng balat, nagbabawas ng pagkapagod, at nagpapataas ng sirkulasyon. Panghuli at ang pinakanakakabahala na sanhi sa mga matatanda ay ang pagiging pabaya sa pagkontrol sa mga umiiral ng sakit tulad ng diabetes, alta presyon, at mataas na kolesterol. Ang tatlong ito ay ang triplex ng bato dahil sinisira nila ang maliliit na ugat sa glomeruli ng bato na nagiging sanhi ng unti-unting pahina ng kakayahan nitong mag-filter. Kapag mataas ang antas ng asukal sa dugo, nagbabago ang mga protina at dumidikit sa dingding ng ugat na nagpapalit sa daloy ng dugo at nagpapataas ng presyon sa bato upang mag-filter. Sa ganitong paraan, araw-araw, unti-unting nasisira ang bato ng hindi nalalaman. Nakilala ko ang isang lola sa lungsod ng Cebu na malusog at nakakagalaw pa rin. Ngunit dahil hindi regular na sinusuri ang kanyang blood sugar nang matuklasan ang sakit, mahigit 60% na ang pinsala sa kanyang bato. Ang kwentong iyon ay nagpapaalala sa akin na ang pinakamapanganib ay hindi ang sakit kundi ang hindi natin nalalaman na may sakit tayo. Kaya mga minamahal, ang kidney failure ay hindi isang biglang pangyayari kundi resulta ng panahon at mga gawi sa pamumuhay. Ang bato ay hindi nangangailangan ng magic pill, kundi kailangan itong mahalin araw-araw sa pamamagitan ng maliliit na kilos. Kumain ng mas kaunting alat, uminom ng sapat na tubig, regular na mag-ehersisyo, at magpa-check up ng regular. At upang suportahan ang prosesong ito, binigyan din tayo nga kalikasan ngang mahahalagang prutas. Kabilang dito ang kundol, isang espesyal na pagpipilian. Hindi lamang isang nakakapreskong pagkain kundi isang gamot din na may kakayahang maglinis ng katawan at suportahan ang paggana ng bato. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang benepisyo na pinatunayan ng tradisyonal na medisina at modernong agham ng simpleng prutas na ito na may malaking halaga. Bahagi 2, mga benepisyo ng kundol sa kalusugan ng bato. Mga minamahal, sa buhay ng mga Pilipino, ang kundol ay isang pamilyar na gulay na matatagpuan mula sa hapagkainan na pamilya hanggang sa mga tradisyonal na gamot. Ngunit kakaunti ang nakakalam na sa likod ng simpleng anyo nito, ang kundol ay nagtatagli ng malalim na kapangyarihan sa pagpapagaling. Hindi lamang ito pagkain na nakakatulong sa pagpapalamig, kundi itinuturing din itong mahalagang gamot na may kakayahang suportahan ang atay, cardiovascular system, at lalo na protektahan ang paggana ng bato, ang organ na itinuturing na filter ng buhay ng katawan. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang kundol o waxgourd ay may matamis na lasa, malamig na katangian, at hindi nakakalason. Ito ay konektado sa 2 meridians, baga at tiyan. Ang makatangiang ito
ay ginagawang ang kundol na isang nakakapreskong kaibigan para sa sinumang may pamamaga, kaunting pag-ihi at pagkapagod dahil sa mahinang bato. Madalas sabihin nga sinaunang manggagamot na ang mga may sakit sa urinary tract ay dapat gumamit ngang kundol upang buksan ang daloy ngang tubig. Sa katunayan, ang kundol ay may diuretic, anti-inflammatory, cooling, at detoxifying effect. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa katawan na alisin ang labis na tubig at lason sa pamamagitan ng pag-ihi na nagpapagaan sa trabahong bato nang hindi nagdudulot ng spasm o labis na pagpapasigla. Para sa mga matatanda, kung saan mabagal na ang sirkulasyon at madaling manatili ang tubig sa katawan, ang kundol ay isang banayad at ligtas na pagpipilian na nakakatulong sa pagpapalamig ng hindi nagpapalamig ng sobra at naglilinis ng hindi nagpapapagod. Sa aklat na Compendium of Materia Medica ngang sikat na manggagamot na silicizen, ang wintermelon ay inilarawan bilang isang gamot na ginagamit para sa edema, pag-alis ng init, pagpapalakas ng ki, at pagpapaganda ng kutis. Nangangahulugan ito na ang kundol ay hindi lamang nakakatulong sa katawan na mag-detoxify, kundi nagpapalusok din sa dugo at ki, naglilinis ng isip at katawan, na nagpaparamdam sa gumagamit ng pagiging relax, mas maliwanag na kutis, at payapang isip. Ang pananaw ng Oriental Medicine ay napakasubtle, hindi pinaghihiwalay ang katawan at isip. Kaya kapag sinabing pagpapaganda ng kutis, ito ay tumutukoy sa panlob na pagaling. Kapag nalinis ang atay at bato, nagiging malinis din ang dugo at ki. Pinatunayan ngayon ng modernong agam ang sinabi ng mga sinaunang manggagamot daan-daang taon na ang nakalipas. Ayon sa mga pag-aral sa kolehiyo ng medisina ng Universidad ng Pilipinas, ang kundol ay naglalaman ng hanggang 96% tubig. Mayaman sa potassium, vitamina C, vitamina B6, at lalo na soluble fiber na pectin, isang compound na nakakatulong sa pag-alis ng urea, creatinine, at uric acid sa katawan. Ang mga taong may mild kidney disease, kaunting pag-ihi, o glomerulonephritis ay madalas na nakakaramdam ng pagaan ng katawan, pagbaba ng pamamaga, pagbaba ng pagkapagod, at mas malalim na tulog kapag regular na kumakain ng kundol sa tamang dami. Ang pakiramdam ang pagaan na parang nawawala ang pasanin ay isang senyales na ang bato ay tinutulungan ng tama. Hindi lang sa bato maganda ang kundol, kundi kaibigan ding ito eneheatay. Sa halip ng kundol ay mayaman sa natural antioxidants tulad ng flavonoids at cucurbitacins na nakakatulong sa pagbabawas ng oxidative stress sa atay at bato, dalawang organo na gumaganap ng malaking bahagi sa pag-filter at detoxification ng katawan. Kapag relax ang atay, gumaan din ang trabahong bato. Kaya, ang kundol ay nagiging isang 2-in-1 na pagkain, nakakatulong sa paggaan ng katawan at sumusuporta sa mas maayos na paggana ng excretory system. Para sa mga matatanda o mga taong may alta presyon, diabetes, at mataas na kolesterol, ang kundol ay nagbibigay nga dobleng benepisyo. Ipinapakita ng mga nutritional studies na ang natural na potassium sa kundol ay nakakatulong sa pagpapanatili nga stable na presyon ng dugo, habang ang pectin sa kundol ay nakpapababa ng pagsipsip ng asukal at taba sa bituka na nakakatulong sa pagkontrol na blood sugar at cholesterol. Dahil dito, ang kundol ay hindi lamang isang pagkain na nagpapatibay sa bato kundi nakakatulong din sa pagpigil sa 3 metabolic disorders. Ang nangungunang sanhi ng chronic kidney failure sa mga matatanda.
Bukod pa rito, ang kundol ay naglalaman din ng phenolic compounds at alkaloids na may mild anti-inflammatory properties sa tissue ng bato na pumipigil sa paglala ng pinsala at naglilimita sa pagbuo ng scar tissue, isang kadahilanan na lalo na binibigyang pansin ng modernong medisina sa paggamot sa pagpapanatili na bato. Maraming natural health experts sa Pilipinas ang naglalarawan sa kundol bilang isang cleaner ng dugo. Dahil sa regular na paggamit, nakakatulong ito sa pagpapabuti ng proseso ng pagfilter, paglilinis ng panlup na kapaligiran ng katawan nang hindi nagdudulot ng electrolyte imbalance. Palagi, kung pinapayo sa inyo na tingnan ang kundol hindi lang bilang isang nakakapreskong pagkain sa tag-araw, kundi bilang isang kasama sa malusok na pagtanda mula sa sinigang na kundol na may hipon, kataseng kundol na walang alat, hanggang sa kundol na may luya, lahat ay madaling ihanda at nakakatulong sa paggamit ng lahat ng mahahalagang sustansya nito. Higit sa lahat, tuwing gagamit ng kundol, tandaan ninyo na ito ay pagkain na nakakapaglinis, hindi para busugin ang tiyan. Gamitin ng regular ngunit sa tamang dami. Kung pagsasamahin sa isang dieta na mababa sa asin at malalim na tulog, unti-unting makakabalik ang balanse ng bato at magiging mas payapa ang isip. Sa huli, ang kundol ay hindi lamang pagkain kundi isang aral din sa pagiging balanse sa kung paano bumalik ang tao sa natural na ritmong kanyang katawan. Kapag alam nating pakinggan ang ating katawan at alagaan ito nga simpleng bagay na tulad nito, hindi lang natin pinapagaling ang bato kundi pati na rin ang ating sarili. Bahagi 3. 4 na mahalagang tradisyonal na gamot mula sa kundol upang suportahan ang pagpapagaling ng bato. Maminamahal, sa paglalakbay, sa pangangalaga, sa kalusugan nga matatanda, may isang bagay na palagi kong pinaniniwalaan. Hindi lahat ng mahal na gamot ay maganda. Minsan, ang mga simpleng bagay sa ating bakuran, kung naunawaan at ginagamit ng tama, ay maaring maging mahalagang gamot para sa katawan. Ang kundol ay isang perpektong halimbawa nito. Sa tradisyonal na medisina, ang kundol ay itinuturing na gamot na nagpapalamig, diuretic, at detoxifying na nakakatulong sa katawan na alisin ang mga dumi sa dugo ng natural, lalo na sa mga matatanda, kung saan unti-unting humihina ang paggana ang bato sa paglipas ang mga taon. Ang kundol ay maaring makatulong na magpagaan sa trabaho ng organ na ito ng ligtas at banayad. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na tradisyonal na gamot mula sa kundol na madaling gawin at nagbibigay ng matagalang benepisyo sa pagpapagaling at pagprotekta sa bato. Gamot 1. Inuming kundol na may mais na buhok at alagaw. Sa mga tradisyonal na gamot na madalas kong inirekomenda sa mga matatanda, ang kombinasyon ng kundol, mais na buhok at dahon ng alagaw ay isang napaka-maasahang formula. Ang kombinasyong ito ay hindi lang nagmula sa karanasan ng ninuno kundi malinaw ding naitala sa maraming lumang medikal na dokumento, lalo na sa mga gawa ng mga sikat na manggagamot sa Timog Silangang Asya. Naunawaan ngang sinaunang taon na ang bato ay nagtatagong ng essence. Ang essence ay gumagawa ng ki at ang ki ay nagiging espiritu. Kaya upang alagaan ang essence at ki, kailangan munang tulungan ang katawan na mag-detoxify at mag-normalize ng pag-ihi. Ito mismo ang layunin ng gamot na ito. Ang 3 sangkap ay madaling makuha at mura
ngunit napakalaki ngang kanilang halaga sa kalusugan. Kailangan lang ninyong maghanda ngang 300 gramo ngang sariwang kundol na may balat, 30 gramo ngang sariwang mais na buhok, at 10 gramo ngang pinatuyong dahon ng alagaw. Hugasan ng mabuti, hiwain, at ilagay ang lahat sa kaldero kasama ang mga 1 hanggang 2 litro ng tubig. Pakuluan sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ay hinaan ang apoy at pakuluan pa ng 20 minuto. Kapag ang tubig ay naging mapusyaw na berde, salain at inumin ang likido ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Ang inuming ito ay may malinis na lasa, madaling inumin, nakakapagpalamig ngang atay, nagpapagaan ngang tiyan, nagbabawas ngang pamamaga, at nakakatulong sa mas madaling pag-ihi. Gayunpaman, kailangan itong gamitin ng tama, hindi labis, araw-araw. Dapat lang kayong uminom ngang humigit kumulang 600 hanggang 800 mililitro. Kung labis ang paggamit, maaring maging sanhi ito ngang paglamig ng katawan. Lalo na sa mga may mababang presyon ng dugo o madalas na nilalamig ang kamay at paa. Sa ganitong kaso, sapat na ang pagdaragdag ng ilang hiwangang sariwang luya habang nagluluto upang balansehin ang yin at yang. Panatilihing mainit ang spleen at tiyan habang pinapanatili ang detoxification effect sa bato. Pagkatapos ngang mga 5 hanggang 7 araw ngang pagpapatuloy, karaniwan nang nagpapakita ang katawan ng napakagandang senyales. Mas madaling pag-ihi, pagbabangang bigat sa tiyan, pagbabangang pananakit ng likod, at lalo na ang pakiramdam ng pagaan at pagiging relax. Ito ang senyales na ang bato ay nagpapahinga at unti-unting nagpapagaling ng natural nitong kakayahan sa pagfilter. Kundol, mais na buhok, at alagaw, 3 bagay na karaniwang damo lamang sa paligid ng bahay. Ngunit kung naunawaan at ginagamit ng tama, mari silang maging isang natural, matatag, at ligtas na detox trio para sa bato. Para sa mga matatanda, hindi lang ito isang gamot, kundi isang paraan din upang mamuhay ng naayon sa kalikasan. Alagaan ang katawan sa pamamagitan ng pagiging simple, regularidad, at pananampalataya sa sariling kakayahan na katawan na gumaling. Gamot 2. Sinigang na kundol na may pulang beans at bigas pagpapalusog sa spleen at tiyan. Pangangalaga sa bato. Mga minamahal, sa kayamanan ng therapeutic cuisine ng Pilipinas, may mga pagkaing simple ngunit nagtataglay ngang halaga bilang isang mahalagang gamot na nakakatulong sa pagpapagaling ng katawan mula sa loop ng hindi umaasa sa gamot. Ang sinigang na kundol na may pulang beans at bigas ay isang ganong pagkain. Madalas kong sabihin sa mga matatanda na sa edad na 60 pataas, ang mahalaga ay hindi ang kumain ng marami kundi ang kumain ng tama. Kumain upang alagaan ang spleen at tiyan at protektahan ang bato. Kung ang gamot mula sa kundol at mais na buho na ibinahagi ko dati ay nakatuon sa detoxification at diuretic effect, ang sinigang na ito naman ay nakatuon sa pagpapagaling at pagpapalusog. Dahil kapag ang katawan ay dumaan sa matagal na panahon ng pagkapagod, maraming pag-ihi sa gabi, at mahinang gana kumain, ang problema ay hindi na pag-filter kundi ang pagpapanumbalik ne ugat na enerhiya ne bato o kidney ki. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang kidney ki ay ang primordial energy na nagpapanatili ng buhay, habang ang spleen at tiyan ay ang pundasyon ng postnatal energy kung saan nabubuo ang dugo at ki. Ang dalawang organong ito ay laging makakaunay. Kung mahina ang spleen at tiyan,
nabubuo ang dampness at phlegm na sumisira sa bato. Sa kabaligtaran, kung matagal nang mahina ang bato, nagiging sanhi itong ang paghinangang spleen at tiyan na nagreresulta sa mahinang gana kumain at hirap sa pagtulog. Sa makatuwid, ang sinigang na kundol na may pulang beans ay isang pagkain na nagbabalanseng spleen at tiyan at nagpapalusok sa bato, isang kumpleto at malalim na pangangalaga. Ang pagluluto ay napakasimple, ngunit upang maging epektibo, kailangan ninyong bigyang pansin ang proporsyon at ang mabagal na paraan ng pagluluto. Ayon sa tamang prinsipyo, maganda ang 200 gramo ngang kundol, 50 gramo ngang pulang beans, maliit na butil, 30 gramo ngang bigas, at humigit kumulang 1 litro ngang tubig. Ang pulang beans ay dapat ibabad ng 2 hanggang 3 oras upang lumambot na nagpapadali. Hindi lamang sa pagluluto kundi pati na rin sa pagbabawas na mga sangkap na nagdudulot na kabag. Pagkatapos, ilagay ang lahat sa kaldero at pakuluan sa mahinang apoy hanggang lumambot ang beans at bigas at ang sinigang ay maging bahagyang malapot. Kapag pinatay ang apoy, magdagdang kaunting asin upang balansehin ang electrolyte, isang napakahalagang bagay para sa mga matatanda, lalo na sa mga madalas mag-ihi sa gabi o may mild dehydration. Sa pananaw nga aham, ang pulang beans ay mayaman sa fiber, plant-based protein, potassium, at iron na nakakatulong sa diuretic effect, pagbabawas ng pamamaga, at pagsuporta sa stable na presyon ng dugo. Ang bigas naman ay nagbibigay magaan na enerhiya, madaling matunaw, at angkop para sa mga matatandang may mahinang digestive system. Ang kundol naman ay nakakatulong sa detoxification, pagbabawas ng taba sa dugo, at lalo na may kakayahang suportahan ang bato sa pag-alis ng lason ng banayad nang hindi na dudulot ng presyon. Ang kombinasyong ito ay lumiliha ngang isang 3-in-1 na pagkain na nakakapaglinis, nakapagpapalusok, at nakbabalanse ng panloop na organo. Madalas kong ipinapayo sa inyo na kainin ito ang 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo nang tuloy-tuloy sa loop ang humigit kumulang 2 hanggang 3 linggo. Karamihan sa mga sumusunod ay makakaranas ng pagaan ng katawan, pagiging alerto ng isip, mas malalim na tulog, at malinaw na pagbaba ng pag-ihi sa gabi. Gayunpaman, may 2 mahalagang punto na kailangan tandaan. Una, huwag magdagdag ng sukal, lalo na sa mga may diabetes o metabolic disorders. Ikalawa, ang mga may malubhang kidney failure o umiinom ng diuretics ay kailangang kumonsulta sa kanilang doktor bago regular na gawin ito upang maiwasan ang labis na epekto sa pag-alis ng tubig. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ang 2 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama ko sa paglalakbay na itong malusok at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Gamot 3. Sinigang na kundol na may dalag pagpapalakas ng kidney chi, pagpapanumbalik ng sigla. Mga minamahal, sa aking paglalakbay sa pangangalaga sa kalusugan nga matatanda, madalas kong nakikita ang isang karaniwang punto. Kapag mahina ang bato, hindi lang napapagod ang katawan kundi nagdudulot din ito ang iba't ibang problema mula sa mahinang tulog, mahinang gana kumain, maitim na balat, bahagyang pamamaga ng kamay at paa, hanggang sa pagiging matamlay at kawalan ng sigla. Sa edad na midlife o matanda, ang mga senyales na ito ay
Hindi lang karaniwang pagkapagod kundi ang tahimik na tining ng katawan na nagsasabing humihina ang kidney. At kapag nais nating magpagaling, kailangan natin nga mga pagkaing banayad, natural, ngunit sapat upang gisingin ang panloob na enerhiya. Isa sa mga pagkaing madalas kong iminumungkahi sa mga pasyente sa panahon ng pagpapagaling ay sinigang na kundol na may dalag, isang tradisyonal na gamot na pinaksasama ang pagiging nakakapresko at nakapagpapalusok na angkop sa panlasa at lohika ng parehong tradisyonal at modernong medisina. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang dalag ay isa sa mga pinakamalusog na isda sa sariwang tubig. Ito ay may matamis na lasa, neutral na katanghian, at konektado sa spleen at bato meridians. Nakakatulong ang isda sa pagpapalakas ng ki, pagpapalusok ng spleen, pagpapabuti ng daloy ng tubig, at sumusuporta rin sa pagpapalakas ng dugo at ki, pagpapagaling ng katawan pagkatapos ng pagkapagod. Samantala, ang kundol ay may malamig na katangian, diuretic, anti-inflammatory, at detoxifying effect na nakakatulong sa paglilinis ng katawan at pagbabawas ng pasanin sa bato. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito, ang sinigang ay nagiging isang kumpletong gamot, nakakapaglinis upang alisin ang lason at nakapagpapalusog upang maibalik ang sigla. Ang pagluto ng pagkain na ito ay napakasimple. Maghanda kayo ng isang sariwang dalag, 200 hanggang 250 gramo, 300 gramo ng kundol, ilang hiwa ng sariwang luya, at kaunting sibuyas na dahon. Ang dalag, pagkatapos linisin at alisin ang laman loob, ay dapat hugasan ng mabuti gamit ang asin at luya upang maalis ang lansa. Hugasan ng mabuti ang kundol. Maaring panatilihin ang balat at hiwain sa sapat na laki. Ilagay sa kaldero ang mga 1 litro ng tubig, pakuluan. Pagkatapos, ilagay muna ang isda, pakuluan sa mahinang apoy ng 10 minuto. Pagkatapos ay ilagay ang kundol at luya at pakuluan pa ng 15 hanggang 20 minuto hanggang lumambot ang mga sangkap. Kapag kakainin, kaunting asin lang ang ilagay. Huwag na huwag maglagay ng patis o vetsin upang mapanatili ang natural na sariwang lasa at maiwasan ang pagdaragdag ng pasanin sa bato. Sa pananaw ng aham, ang sinigang na ito ay may mataas na nutritional value, ngunit banayad pa rin sa digestive system. Nagbibigay ang dalag ng madaling maabsorb na protina. Maraming essential amino acids at omega-3 na nakakatulong sa pagpapabuti ng microcirculation ng dugo at pagbabawas ng pamamaga sa tissue ng bato. Ang kundol ay naglalaman ng higit sa 70% tubig, kasama ang pectin, potassium at vitamina C na nakakatulong sa detoxification, pagbabawas ng pamamaga at pagsuporta sa pagkontrol nege presyon nege dugo at blood sugar mege pangunahing kadahilanan sa pagpapanatili nege kalusugan nege bato. Ang dalawang sangkap na pinagsama ay nakakatulong sa pagpapalusok ng dugo at ki at pag-alis ng labis na tubig na nagbibigay nga natural na balanse sa katawan. Madalas kong ipinapayo sa inyo na kainin itong 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, lalo na sa tanghali o hapon kapag madali itong maabsorb ng katawan ang sustansya. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 linggo, karamihan sa mga sumusunod ay malinaw na makakaranas ng paggaan ng katawan, pagbaba ng pamamaga ng paa, masarap na kain, malalim na tulog, at mas maliwanag na balat. Para sa mga nagpapagaling mula sa sakit o matagal na pagkapagod, ang sinigang na ito ay maaaring ituring na isang natural na therapeutic nutritional therapy
na hindi nagdudulot ng init o kabag. Gayunpaman, madalas ko ring ipinapaalala na ang mga may sipon, mahinang tiyan, o madalas na nilalamigan ang kamay at paa ay dapat magdagdag ng ilang hiwangang sariwang luya habang nagluluto upang ma-neutralize ang malamig na katangian ng kundol. Dahil kahit na mabuti ang kundol para sa bato, kung mali ang paggamit para sa isang partikular na uri ng katawan, lalo na sa mga taong malamig ang katawan, maaring magdulot itong pananakit ng tiyan, mild diarrhea o labis na pag-ihi. Sa kaunting pagsasayos, ang sinigang na kundol na may dalag ay magiging isang ligtas na gamot para sa bato na angkop sa panlasa at nagpapalusok sa pisikal at mental na kalusugan, gaya ang itinuro ang engga sinaunang filosofiya sa kalusugan, kumain upang mabuhay ng malusok, hindi kumain upang mabusok. Gamot 4. Sinigang na kundol na may puto na lotus pampakalma, pampalusok na puso, pampabuti na tulog. Mga minamahal, sa pagpaso sa edad ng midlife o matanda, ang pinakakaraniwang nakikita ko sa proseso ng pagpapayo sa kalusugan ay ang matagalang insomnia, palpitations, at mental fatigue. Mayroon pa ngang nagsasabing natutulog sila na parang hindi natutulog, nakapikit ang mga mata ngunit puno pa rin ng isip at mabigat na pag-aalala ang kanilang isip. Ang sitwasyong iyon ay hindi lang tungkol sa pagtulog kundi senyales din ng kawalan ng balanse sa pagitan ng puso, bato at spleen. Dahil kapag humihina ang pagana ng bato, madaling lumalakas ang apoy ng puso na nagpapahirap sa isip at nagsisimula ang siklo ng pagkapagod, insomnia at pagkapagod. Isa sa mga pagkaing pinaniniwalaan kong epektibo at itinuro ko na rin sa maraming matatanda sa lungsod ng Quezon ay sinigang na kundol na may butong lotus. Isang simpleng pagkain ngunit may malalim na halaga sa pagpapagaling ng katawan at isip. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang butong lotus ay may matamis na lasa, neutral na katangian, at konektado sa puso at spleen. Ito ay may epekto sa pagpapakalma na nerbiyos, pagpapalusok na puso, pagpapalakas na sipilan, at pagpapamatali na essence na nakakatulong sa pagpapanatili ng stable na nervous system, pagpapabuti ng tulog, at pagpapalakas ng chi ng katawan. Ang kundol naman ay regalo, ang kalikasan na may malamig na katangian, nagpapalamig, diuretic, at detoxifying na nakakatulong sa paglilinis ng katawan at banayad, na pag-alis ng lason sa pamamagitan ng pag-ihi na nagpapagaan sa trabaho ng bato. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito, lumilikha sila ng isang dobleng therapy, detoxification para sa katawan at pagpapakalma para sa isip na nagpapabalik sa natural na tulog ng hindi nang angailangan ng pampatulog. Ang pagluluto ng pagkain na ito ay napakasimple din. Mahanda kayong 300 gramong sariwang kundol, 30 hanggang 40 gramong sariwa o pinatuyong butong lotus, at 800 mililitrong tubig. Kung wala kayong diabetes, maaari kayong magdagdag ng kaunting rock sugar para sa mas masarap na lasa. Para sa pinatuyong butong ng lotus, ibabat muna ng ilang oras upang lumambot. Nakakatipid ito ng oras sa pagluluto at nakakatulong sa mas madalang pagtunaw. Kapag nagluluto, ilagay ang tubig sa kaldero, pakuluan, pagkatapos ay idagdag ang butong lotus, pakuluan sa mahinang apoy ng 20 minuto, pagkatapos ay ilagay ang kundol, pakuluan pang 15 hanggang 20 minuto hanggang lumambot ang nasangkap at kumalat ang lasa.
Ang sinigang ay pinakamasarap kapag mainit pa. Maari itong kainin ng mag-isa bilang panghimagas sa gabi o kasama ng kanin. Mula sa aking pananaw, ang sinigang na ito ay hindi lang isang nakapagpapalusog na pagkain kundi isang mental therapy din. Kapag pinalamig ang katawan, pinapawi rin ang isip. Minsan, tinuruan ko ang isang lola na mahigit 70 taong gulang sa Laguna na maraming taon ng hirap matulog at kailangang uminom ng pampatulog. Pagkatapos ngang isang buwan nga patuloy na pagluluto nito nga 3 beses sa isang linggo, sinabayan nga pagmumuni-muni at mabagal na pahinga bago matulog. Ibinahagi niya na unti-unting lumalim ang kanyang tulog. Gumising siya kinabukasan na magaan ang isip, hindi na pagod. Madalas kong binibigyang diin ang 3 maliliit ngunit mahalagang puntos. Una, kumain ng kaunting alat upang mabawasan ang pasanin sa bato dahil natural na may sariwang lasa ang kundol. Ikalawa, dapat kainin ang sinigang na ito sa gabi mga 1 oras bago matulog upang makatulong sa pagpaparelax at pagpapasiglang malalim na tulog. Ikatlo, kung kayo ay kabilang sa mga taong madalas nilalamigan ang tiyan, madaling makaranas ng kabag, maari kayong magdagdag ng ilang hiwaeng sariwang luya upang balansehin ang malamig na katangian ang kundol at suportahan ang mas mahusay na pagtunaw. Kung ipagpapatuloy ninyo ang sinigang na ito ngang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, pagkatapos ngang 2 hanggang 3 linggo, mararamdaman ninyo ang malinaw na pagbabago, mas malalim na tulog, mas payapang isip, mas magaan na katawan, mas kaunting pagkapagod, at mas maliwanag at sariwang kutis. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ngang apat sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama ko sa paglalakbay na ito ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 4, 3 gintong prinsipyo at sino ang dapat mag-ingat sa paggamit ng kundol. Nga minamahal, ang kundol ay isa sa mga pinakabanayad at pinakapamilyar na pagkain at halamang gamot sa buhay nga Pilipino. Sa loob ng maraming henerasyon, itinuturing ng ganinuno ang kundol bilang gamot sa tag-araw na nakakatulong sa pagpapalamig, detoxification, pag-alis ng pamamaga, at napakagandang suporta para sa mga may mahinang bato, pag-ihi sa gabi, pamamaga, o panlup na init. Gayunpaman, ang palagi kong binibigyang diin sa mga matatandang pasyente ay anumang bagay, gaano man ito kaganda, kung mali ang paggamit, ay maaring maging pasanin sa katawan. Lalo na kapag ang katawan ay nasa yugto na ng paghina ng yin at yang at humina ang resistensya sa makatuwid. Ang tamang pag-unawa at paggamit ng kundol ang susi upang matanggap ninyo ang lahat ng benepisyo ng hindi nababahala sa masamang epekto. Ang unang prinsipyo ay huwag gumamit ng kundol ng labis at higit sa makatwirang dami. Maraming tao ang nakarinig na ang kundol ay nakakatulong sa pagpapalamig ng atay at diuretic kaya uminom nga katas ng kundol araw-araw bilang kapalit ng tubig o kumain ng kundol ng tuloy-tuloy sa maraming pagkain. Sa katunayan, ang kundol ay may malamig na katangian. Ibig sabihin,
madali itong magpalamig ng katawan. Kapag labis ang paggamit, lalo na sa mga matatanda na may mahinang digestive system at mahinang ki at dugo, madali silang makakaranas ng yin deficiency cold, ibig sabihin pananakit ng tiyan, kabak, pagkapagot, pananakit ng likod, at maging matagalang pagtatay. Sa pananaw modernong medisina, ang labis na diuretic effect ay nagdudulot din ng electrolyte imbalance na nagiging sanhi ng kakulangan sa sodium at potassium sa katawan na nakresulta sa pakbaba na presyo ng dugo at pagkahilo. Sa makatuwid, madalas kong ipinapayo sa inyo na gumamit lamang ng kundol ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo na may dami na humigit kumulang 150 hanggang 200 gramo ng sariwang kundol o 50 hanggang 100 gramo ng pinatuyong kundol sa bawat pagkain ay sapat na. Nakakatulong ito sa unti-unting pagsipsip ng katawan, hindi nagdudulot ng cold shock sa bato at digestive system. Ang ikalawang prinsipyo, huwag na huwag kumain ng hilaw na kundol o uminom ng hilaw na katas nito nang hindi niluluto ng husto. Maraming tao ang nag-iisip na ang pag-inom ng hilaw na katas ng kundol ay magpapanatili ng lahat ng sustansa o mas mabilis na mag-detoxify, ngunit ito ay ganap na mali. Ang sariwang kundol ay naglalaman pa rin ng enzymes at natural compounds na maring labis na magpapasigla sa lining ng tiyan at bituka, lalo na sa mga may umiiral ng sakit tulad gastritis o colitis. Bukod pa rito, kapag hindi pa napainit, ang mga sangkap na iyon ay hindi pa naproseso upang maging banayad at madaling matunaw. Ayon sa tradisyonal na kaalaman, ang kundol na niluto ng gusto lamang ang nagiging gamot mula sa lason. Ibig sabihin, ito lamang ang nagpapakita na epekto nito sa pagpapalamig at pag-alis ng pamamaga ng hindi nakakapinsala. Kaya, palagi kong sinasabi sa mga pasyente na hayaan ang apoy na gawing mas banayat ang kundol at gamitin lamang kapag luto na ng husto. Ang ikatlong prinsipyo, huwag isama ang kundol sa iba pang pagkain may malamig na katangian o malakas na diuretic effect tulad ng pakwan, dahon ng ampalaya o katas ng mais na buhok sa isang araw. Ang dahilan ay kapag sabay-sabay na ginagamit ang maraming diuretic na pagkain, kailangan ng bato na patuloy na magtrabaho upang alisin ang tubig na nagre-resulta sa pagkapagod, pagbaba ng presyon ng dugo, at electrolyte imbalance. Maraming kasong matatanda na uminom ng katas ng dahon ng ampalaya at katas ng kundol sa iisang araw. Akala ay mabuti para sa bato, ngunit sa katunayan ay nagdulot ito ng pagkapagod ng katawan, panlalamak na kamay at pagkahilo, at hirap sa pagtulog. Palagi kong ipinapayo sa inyo na gamitin ito sa magkaibang araw, bawat uri sa magkaibang oras, upang makaroon ng panahon ang bato na magpahinga at magpagaling. Bukod pa rito, dapat panatilihin ang pag-inom ng sapat na mainit na tubig, kumain ng luto, uminom ng pakulo, at iwasan ang mga malamig na pagkain, lalo na sa gabi. Para sa mga matatanda, ang pinakamahalaga ay hindi ang pag-inom ng maraming gamot o pagkain ng maraming pampalusok na pagkain, kundi ang pag-unawa sa sariling katawan at pagpapanatili ng balanse. Ang kundol ay regalo ng kalikasan, ngunit ang regalong iyon ay magiging tunay na mahalaga lamang kung alam nating gamitin ito sa tamang dami, tamang paraan, at tamang oras. Sa ganitong paraan, ang kundol ay hindi lamang isang nakakapreskong pagkain kundi isang kamot na nakpapalusok sa bato
nagpapayapa sa isip, at nagpapagaan sa katawan at isip. Bahagi 5. Mga tao na kailangang mag-ingat sa paggamit ng kundol. Mga minamahal, sa ating tradisyon, madalas nating sinasabi na ang mahalagang gamot ay walang silbi kung hindi ginagamit ng tama. Ang kundol ay isang napakabanayad na pagkain at gamot na sumusuporta ng mabuti sa mga may mahinang bato, pamamaga, pag-ihi sa gabi, o panlob na init. Ngunit para sa bawat uri ng katawan, ang paggamit ng kundol ay kailangan ding ayusin ng naayon. Dahil sa kaunting pagkakamali lamang, mula sa pagiging nakapagpapalusog ay maaring maging nakakapinsala. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang 5 grupo ng tao na kailangan lalo na mag-ingat sa paggamit ng kundol upang matanggap ang benepisyo habang pinapanatili ang katawan na ligtas, stable, at malusog sa mahabang panahon. Una, ang mga taong may cold constitution. Ibig sabihin, ang mga madalas na nilalamigan ang tiyan, kamay at paa, madaling magtatae, natatakot sa hangin, o madalas na giniginaw sa gabi. Ito ang grupo ng tao na tinatawag sa tradisyonal na medisina na yang deficiency with internal cold. Ibig sabihin, kulang sa init ang katawan, mabagal ang metabolismo, at mahina ang sirkulasyon ng dugo at kii. Ang kundol naman ay may malakas na malamig na katangian. Kung regular na gagamitin o labis ang paggamit, lalo na sa mga matatanda, maaring lalong humina ang yang energy na magdudulot ng kabag, pagtatae, pagduduwal, pagkapagod, at pananakit ng likod. Para sa mga taong kabilang sa grupong ito, madalas kong ipinapayo na gumamit lamang ng 1 hanggang 2 beses sa isang linggo, at kapag nagluluto, magdagdag ng sariwang luya o ilang tangkay ng sibuyas na dahon upang balansehin ang malamig na katangian. Ang kombinasyong ito ay nakakatulong sa diuretic at detoxifying effect ng hindi nakpapalamig ng bituka, na angkop para sa mga matatanda na madalas nilalamigan ang tiyan. Ikalawa, ang mga taong may mababang presyon ng dugo o madaling mahilo at manghina kapag nagtatrabaho, ang kundol ay may diuretic effect at nagpapalamig ng dugo. Ngunit dahil dito, kung regular na gagamitin, maaring bahagyang bumaba ang presyon ng dugo, lalo na sa mga may mahina ng sirkulasyon. Para sa grupong ito, dapat gumamit ng kundol sa tamang dami, 2 hanggang 3 beses lamang sa isang linggo, at kapag nagluluto, magdagdag ng konting asin o lutuin kasama ng lean meat upang makatulong sa pagbalanse ng electrolyte. Ang isang mangkok ng sinigang na kundol na may lean meat na bahagyang maalat na kinakain sa tanghali ay makakatulong sa paggaan at pagiging komportable ng katawan habang pinapanatili ang stable na presyon ng dugo. Ikatlo, ang mga taong may pagtatay, digestive disorders, o matagalang kabag. Sa yuktong ito, mahina ang bituka at mahina ang paggana ng digestive enzymes. Kaya, kapag kumakain ng kundol, isang pagkain na may malamig na katangian at maraming fiber, madaling lumala ang pagtata, pananakit ng tiyan, at kabag. Kaya pinapayuhan ko na itigil muna ang paggamit na kundol hanggang sa maging stable ang digestive system at bumalik sa normal ang dumi. Kapag malusog na ang katawan, maaring simulan muli ng paunti-unti, simula sa sinigang na kundol na niluto ng husto upang unti-unting masanay ang bituka. Ika-4, ang mga buntis sa unang 3 buwan o pagkatapos manganak. Ito ang yugto kung saan kailangan ng katawan ng ina na panatilihing mainit at magpagaling ng dugo at ki. Kaya, ang mga pagkaing may malamig na katangian tulad ng kundol, kung labis ang paggamit,
lalo na kung kinakain ng hilaw, umiinom ng malamig na katas, o niluluto ng manipis, ay madaling magdulot ng pananakit ng tiyan, bahagyang pagilap ng matris, at maging epekto sa kalusugan ng sanggol. Madalas kong ipinapayo sa mga buntis na kumain lamang ang kundol na niluto ng husto, kasama ng lean meat, pulang beans, o sariwang luya. Nakakatulong ito sa paggaan ng katawan. Diuretic effect, sumusuporta sa pagtunaw, at hindi nakakaapekto sa proseso ng pagpapagaling. Ikalima, ang mga uminom ng diuretics o cardiovascular drugs. Ang kundol ay may natural na diuretic effect, kaya kung sabay-sabay na gagamitin sa gamot, mabilis na bababa ang antas ng potassium sa dugo na makdudulot ng mga sintomas tulad ng pagkapagod, panghihina ng kalamnan, pulikat, at pagbaba nye presyon nyege dugo. Para sa grupong ito, pinakamahusay na kumonsulta sa doktor o bawasan ang dosis kapag regular na ginagamit. Minsan, sapat na ang isang mangkok ng sinigang na kundol na bahagyang maalat bawat linggo upang suportahan ang bato ng hindi nakbabago ang electrolyte balance sa katawan. Kaya kahit na ang kundol ay isang mahalagang pagkain, bawat tao ay may makakaibang uri ng katawan at batayan ng kalusugan. Ang mahalaga ay hindi ang kumain ng marami kundi ang kumain para sa tamang tao, tamang oras, at tamang paraan. Kapag naunawaan ninyo ang inyong katawan, makikita ninyo na sapat na ang isang mangkok na kakapreskong sinigang o isang mangkok na magaan na sinigang upang maging gamot na nagpapalusok sa bato, nagpapayapa sa isip, at naupapaluso sa sigla ng pagtsenda. At kung patuloy pa rin kayong nakikinig hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 5 sa seksyon ng komento. Ito ang paraan upang malaman ko na nakakuha kayo ng mahusay na kaalaman at nakita ninyo itong kapakipakinabang. Nga minamahal, pagkatapos ng lahat ng mga pagbabahaging ito, ang pinakamahalagang bagay na nais kong iparating ay hindi lamang ang kaalaman tungkol sa kundol kundi isang filosofiya ng malusok na pamumuhay. Ang katawan ng tao, lalo na kapag umabot na sa edad ng midlife, ay parang isang bahay na dumaan sa maraming tag-ulan at tag-araw. Upang ang bahay na iyon ay maging matatag at mainit, kailangan nating malaman kung paano alagaan ito ng banayad, matiyaga, at tama araw-araw. Ang kundol, bagamat isang simpleng gulay na karaniwan sa lahat ng kanayunan ng Pilipinas, kung alam nating gamitin ng tama kasama ang iba pang angkop na halamang gamot o pampalusok na pagkain, ay maaring maging isang mahalagang gamot na nakakatulong sa katawan na mag-detoxify, magpalusok ng bato, magpayapa ng isip, at magpapanumbalik ng enerhiya mula sa loob. Ang halaga ay hindi nakasalalay sa material na halaga nito kundi sa kaalaman at tamang paggamit. Ang pinakamalalim na aral dito ay hindi ang paghahanap ng mamahaling gamot o pagkain kundi ang pag-unawa sa sariling kondisyon ng katawan. Kailangan ninyong malaman kung ano ang kailangan ng inyong katawan. Kailangan bangang init o lamig? Kailangan bangang pahinga o ehersisyo? Kapag naunawaan ninyo iyon, malalaman ninyo mismo kung anong pagkain, anong gulay, anong inumin, o anong ehersisyo ang pipiliin. Para sa mga matatanda, bawat mangkok ng sinigang, o baso ng inumin sa isang araw ay dapat ituring na isang dosis ng health-preserving medicine
Madalas kong sinasabi sa mga matatanda na ang malusog na pamumuhay ay hindi ang walang sakit kundi ang alam kung paano mamuhay ng makakasuwato sa sariling katawan. Hindi ninyo kailangan kumain ng marami, hindi ninyo kailangan pilitin ang sarili na uminom ng maraming pampalusok na gamot. Kailangan lang ninyong kumain ng balanse, matulog ng sapat, mag-ehersisyo ng banayad, at panatilihin ang positibong pananaw. Ang katawan ay kusang magpapaandar ng mekanismo ng self-healing. Kapag payapa ang isip, maayos ang at malisok ang sirkulasyon ng dugo, kusang atras ang sakit. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito ngayon, mangyaring pindutin ang like upang malaman ko na patuloy ko kayong kasama. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang tuwing may bagong video, kayo ang unang makatanggap ng abiso. Patuloy tayong makakasama na matututo kung paano pakinggan ang katawan, mamuhay ng payapa, at panatilihin ang kalusugan ng natural at matatag. Sa huli, kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, maaari ninyo itong ibahagi sa inyong pamilya, kaibigan, at kapitbahay dahil minsan, isang mensahe lamang o isang maikling video ang makakatulong sa isang tao na matuklasan kung paano mamuhay ng mas malusog at mas masaya araw-araw. Dahil ang kalusugan ay hindi lamang kayamanan ng bawat isa kundi kaligayahan din ng buong pamilya at komunidad.